Tour of Luzon 2026 Stage 9, napakahirap ng agawin ito sa mga LCW, lalong-lalo na itong yellow jersey na si Sulsing Kunikita. Ito yung napakahirap na talaga para sa atin na mga Pinoy. Dahil nga sulit na sulit yung kanilang mga line-up, plus nandito pa si Ivan Anisimov na talagang napakahirap din pigilan, at nandito naman yung kanilang mga back-up rin, lalo na itong si Yusuf Ibrahim. Ito talaga yung mga palaban na rider. Dito sa ating Stage 9, wala tayong ahon kundi meron naman, pero kunti lang talaga yan. Yung ating aabangan talaga yung dulo natin sa ating Stage 13 na kung saan Lingayen to Baguio. Abangan natin kung sino kaya, pero sa ating Stage 9 na pwede kayang maagaw rito sa mga LCW ang yellow jersey na talagang hindi sila naghiwalay. Sa kalang Stage 8, maraming sumubok pero grabe yung kalang gameplay ha. Hinatid ron yung kakampi doon sa breakaway para malaman kung mga sino-sino ang nandun sa breakaway, kung baka tiningnan kung meron bang malapit sa GC o kung sino ba yun. Kaya ayon na napunta sa breakaway nung nalaman niya na medyo malayo, umatras siya doon. Dahil alam niya na talagang pagtutulungan rin siya sa mga Pinoy, kaya umatras na muna para tulungan naman yung kanyang mga kakampi rin sa peloton. Kaya nung malapit na sa finish line, last 8 kilometers, doon sila nagtulong-tulong. Ito si Yusef, andyan naman si Ivan, plus tumulong na rin itong si Nikita Sulsinko ng LCW. Grabe talaga yung mga pinakita sa mga taga UAE ng LCW na kung saan sila ang nasa top overall sa general classification. Nangunguna itong si Nikita, si Arrifa, Yusef at Mervin Corpus yung ating pangatlo, naman pang-apat itong si Tyler Haney at si Nashlim nasa pang-5 na. Ronan Kita ay nasa pang-6, si Anton Habi naman pang-7, pang-siyam si Rustum Lim at Jung Woohoo at si Rayhan Maulida na Muhammad. Kumbaga dito sumusubok talaga ang mga malayo sa GC rin, sila naman ang babanat at sabi talaga natin na Kamikaze moves, gumawa pa talaga ng moves talaga. Akala natin ay hindi na niya kayang rumimate, pero sa kanilang the 7-man breakaway, alam na natin sa masid-masid natin na kaya nito gawin na manalo doon dahil naiwan nga itong si Ivan. Kung hindi naiwan siguro si Ivan, medyo alanganin si Ryan to gawin, no? Dahil alam naman natin kung gaano kalakas si Ivan rumimate rin. Dahil nga nakita naman ni Ivan doon nung nandun na sa breakaway, medyo malayo sa JC, kaya bumalik siya muli sa peloton para tulungan naman yung kanyang mga kakampi. Dahil kapag hindi niya tinulungan, siyempre wala nang ibang maghahabol doon. Kumbaga sila na lang talaga, kaya tumulong na rin etong si Nikita Sulsinko ng LCW. Kumbaga napakahirap talaga rin agawin. Yun nga lang, kumbaga marami pa tayong mga stage na aabangan, lalo na itong si Yusuf Ibrahim, isang best young riders na may suot na white jersey na kung saan napakalakas talaga. Kumbaga siya yung ating pangalawa sa general classification sa individual, kaya abangan natin ang mga susunod dahil patag yung ating ruta. Ano na naman kaya yung kanilang mga gameplay, dahil sa kalang stage 8 talagang matindi. Kumbaga pautakan lang talaga sa loob ng karera. Dahil hinati doon sa breakaway, nung nakita niya na medyo ito malayo to, si Tyler lang ang malapit doon at saka si Naslim. Pero naisip siguro nila din na ito medyo malayo, kaya tulungan ko muna yung kakampi ko para hatakin ko, para kapag talagang unti-untiin naming ididikit rin. Kung makakayan lang idikit yun nga lang, mapapagod rin naman sila. Kaya tinatansya kung makakainan man sila ng oras ay kunti lang. Nakangiti lang ito si Yusuf Ibrahim ng LCW na kung saan napakalakas rin ito sa ahon. Alam naman natin na talagang lamang ang mga taga-ibang bansa sa ensayo, pero ang mga Pinoy ay hindi talaga susuko yan. Lalaban at lalaban. Kaya marami pang magpapakitang gilas dito sa ating Tour of Luzon 2026 na kung saan nandyan pa si Junel Carquiba, handa pa itong si Danny Harabata rin ha. Kung baka hindi pa nakakasabay si Danny ngayon dahil siguro gawa ng medyo nagulat siguro din si Danny sa mga maintain rin naman pagdating sa road bike, na kung saan nandun talaga yung tulin at saka sa ensayo pa lang lamang nakagad ang mga taga-ibang bansa rin, dahil paglabas ng bahay nila nandun kaagad yung talagang tulin at saka masasagad mo talaga yung tunay na ensayo mo. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na talagang paglabas mo ay matatraffic ka agad. Kaya abangan natin ang mga kaganapan sa ating
stage 9 na kung saan ay napakahirap talagang agawin etong yellow jersey na suot nito ni Nikita Solsenko ng LCW. Kumbaga sila ang nasa top overall, kumbaga yun naman ang kanilang pinoprotektahan. Kumbaga hindi maghihiwalay talaga itong first and second sa individual classification. At nandito naman si Mervin Corpus, talagang naghahabulan rin talaga ito, at saka yung kanyang kakampi rin medyo bumaba, tumaas, at may mga pumasok rin. Marami talaga ang nagbago, pero marami pa tayong stage. Meron pa tayong ITT. Linggayin to linggayin. Abangan na naman natin yan kung talagang yung mga nanalo natin sa ITT, kagaya ni Joseph Abinyar at saka si Naslim, yun ang ating mga abangan rin. Kumbaga, syempre, hindi naman lahat din kondisyon ka sa araw na yan. Meron talaga din mga ibang araw na wala ka sa kondisyon. Kanina sa ilang stage 8, medyo alam naman nila na kaya nilang idikit yon. Yun nga lang, hindi na pinipwersa dahil meron pang kasunod na karera. Ang iniisip na dito ay talagang hindi sila makakainan ng oras, protektahan na muna nila yung kanilang individual general classification. Dahil nga, ay kapag hinayaan rin naman nila na aagwat at merong malapit sa GC, mababago. Kung ba kailangan talaga nga diskarte, kung piga kung piga ka, dahil sa umpisa kapag patag na doon talaga yung mga interval, pakalasan, kaya sa kanilang ruta ng Lawag to Candon City, sino kaya ang magwawagi? Nandito na naman kaya sa mga LCW o meron na naman, dahil si Ryan Tugawin, pinakita niya dito na may asim pa raw siya. Kung baga, hindi natin alam na talagang makakawala sila ng tuluyan dahil malapit na, pero syempre wala nang tumatrangko doon. Hinawakan na sa mga LCW dahil talagang inisip na dito na amin na to, kami nang bahala rito dahil hindi namin to idikit at unti-untiin lang namin yung oras para hindi naman kami makakainan. Kaya grabe yung kanyang ginawa Kumbaga yung kalang kakampi dinikit sa breakaway para makita ko mga sino ang nasa harapan, tapos bigla namang umatras dahil yun talaga yung kanilang mga gameplay para makita lang, at saka doon naman sila nagtutulungan. Ito talaga yung team ang kailangan mo, hindi mo talaga kayang manalo. Si Dayong Joe ng Team Gap, yung sumubok rin siya lumabas, pero madalas nating makikita talaga si Dayong Joe na wala siyang kasama sa breakaway dahil mahirapan ka rin naman talaga sumabay sa kanya dahil papakalasin kayo, napakahirap talaga sabayan rin. Kaya abangan natin yung ating laban ngayon kung sino kaya ang mananalo rin.